Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit atong pag-uusapan natin. Impostor Cayetano, kinastigo matapos sisihin ang Pangulo. Sentry at Attorney Castro, ni Real Talk ang ambisyosong kaldero. Kapit toko sa pwesto kahit wala ng liderato. Alam nyo po mga kaibigan, no, grabe talaga. Sobrang gulo sa mundo ng politika, lalo na kung ang promotor ng kaguluhan ay isang impostor. Grabe, kung makapag-akusa ang grupong Cayetano, wagas tulad na lamang ni Marcoleta. Sinabihang bayaran ang karamihang media, wala namang ebidensya. Tapos itong si Alan Cayetano, daig pa ata yung 18 Marites, sinira daw ni Senator Lacson ng Senado at sinisisi pa ang Pangulong Marcos sa matinding kaguluhan. Samantalang puro gulo ang liderato ni Cayetano. Isa din itong si Solar Ma'am Ligarda, isang certified DDS talaga. Ilang ulit ng sinoplak, abay siya pa din daw ang pro tempore sa Senado. Kapit tuko din sa pwesto, kaya naman binira ang grupong Cayetano. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Daig pa talaga, oo, ni Alan Cayetano ang 18 Marites sa pagpapakalat ng fake news. At tapos, piling biktima itong ambisyosong kaldero. Pakinggan po natin to, saglit lang to. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama. Feeling biktima talaga mga kaibigan, no? Kapal ng muka. Si Senator Lacson pa ngayon ang sumira sa Senado. Kasi daw, siya daw ang protektor ng mga mastermind tulad ng sinasabi ni Piluca at ni Cayetano. Pinagtatakpan daw ni Senator Lacson itong si dating Speaker Romualdez at yung iba pang mga utak dyan sa malawakang korupsyon. Nako mga kaibigan, sino maniniwala dito kay Cayetano, no? Simple lang po yung sagot dito ni Senator Lacson. Talagang simpleng-simple mga kaibigan. Yan. Pero tagos. Oo, no? Eto mga kaibigan, no? Sabi ni Senator Lacson, ang taong walang ebidensya at sandigan sa batas kaya nagigipit sa Facebook Live kumakapit. O di ba mga kaibigan, tulad ni Cayetano, puro kuda tungkol sa maleta, pinag-iinitan daw ang kaalyado niya. Wala namang ebidensya. O di ba mga kaibigan, sinong maniniwala dyan? Simpleng banat ni Senator Lacson pero malaman, talagang tagos sa sobrang kapal ng mukha ni Cayetano. Tuloy po natin to. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Talaga? Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. Ang daming issues sa quorum, etc. But in electing the officers, kahit basta't marunong magbasa, majority of all the members. Diba? Kaya nga sabi ng Malacanang, nire-review pa nila Constitution. Ang problema, they're bending the law and they're bending the Constitution, which is weakening institutions. Ngayon kasi, kapwa-senador pa ang kumakampi sa Malacanang. Kasi hindi nyo nilalabas yung totoo, tapos nandun kayo sa ilalim ng Malacanang. O, di ba mga kaibigan, feeling sila na naman yung katotohanan. O, di ba? Ang galing talagang itong magpaikot-ikot no? Diyan siya magaling. Kayo po ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga pinapakalat ni Cayetano? Ang Pangulo daw ang utak ng kaguluhan. Tapos, si Senator Ping Lacson pa ang sumira sa Senado. Mantakin nyo po kapal ng mukha talaga nito. Sisisihin ng Malacanang sa nangyaring putukan. Tapos tigas ng mukha na siya pa din ang Senate President. Samantalang wala. Oo, wala ni kahit isang Senate staff mga kaibigan, mga empleyado ang sumusunod dito kay Cayetano. Kaya naman, heto ang matinding buwelta ni former Senator Trillanes at ni Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. He will exhaust all means para manatili siya sa pwesto. So, meron na siyang history when he was the Speaker sa House of Representatives. Hindi niya inonor yung term sharing agreement na pinag-agreehan nila with Congressman Lord Velasco. Yes. So, when his time was up, ang ginawa niya, he lobbied initially kay then Mayor Sara Duterte. Nung inisnab siya, punta siya kay Digong na sinasabihan na siya na you honor the agreement pero
hindi niya kayang i-honor. So kinandado niya yung session hall. Tapos prevent niya yung grupo nila See? Congressman Velasco from entering the session hall until it was really untenable. So yun, doon lang siya nag-give in. So ganun din yung gagawin niya dito. Ngayon nasa anger stage siya eh. Parang inaano niya eh. Kumaga nilalaban pa niya. He refused to accept na naisahan siya. Kaso maliwanag yung mga nangyari. Tapos nawalan na sa kanya yung mga empleyado ng Senado, ang sinusunod na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So yun na yun. De facto leader na talaga si Senator Win. O, di ba mga kaibigan, tama si Sentry dito si former Senator Trillanes. Hindi matanggap ni Cayetano na siya ay naisahan. Kaya kapit ko na lang sa kanyang pwesto kahit na mismong mga empleyado dyan sa Senado, hindi siya sinusunod. Nakakahiya, feeling talaga. Paano kasi kapit na kapit sa numero nilang 13? Na feeling niya, solid. Diba? Pinagmayabang pa niya. Solido ang 13. Wala daw onsehan. Paano? Pugante yung isa, si Bato. Tapos balik kulungan si Jinggoy. O di 11 na lang sila. Tapos nagising pa si Chis Escudero. Biglang bumaliktad. Ayun, nagkaroon ng quorum ang 12. Binakante ang posisyon kasama ang liderato sa Senado at ang acting Senate President si Sherwin Gatchalian. At hindi talaga matanggap ni Cayetano, ni Marcoleta at ni Solar Ma'am, ni Solar Ma'am Ligarda na sila ay naisahan at wala na talaga sila sa liderato at sa kanilang mga pwesto. Kaya naman, heto mga kaibigan, ni Real Talk at ni lecturan ni Atty. Castro itong si Cayetano na tinuturo ang Pangulo natin sa matinding kaguluhan. Kung ano-ano kasing naratibo yung pinapakalat nitong grupong Cayetano mga kaibigan Kaya ito, matindi to. Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan. Lahat na lang siguro ng kasalanan, ipapahid lagi sa Malacanang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin noong May 11. Yan. Hindi naman Pangulo ang nanggulo sa Senado. At that time na nagkaroon ng putukan, sino ba nag-utos na mag-aresto at mag-lock and load order, di ba? Si Cayetano. Sa utos na rin or sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano. Yes. So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo o sa Malacanang. Real So talk. lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. Yan. At sino ba naman na nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang ano nun ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon noong June 3. 3 araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. Correct. 3 araw silang hindi nagtrabaho. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis? Tama ba naman yan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado? Hindi to unang beses. Ganyan din na nangyari sa House of Representatives. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung saan ganyan din. Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit term sharing, kahit may usapan na. May usapang lalaki. Dapat lalaki ang usapan. Kaso balasubas. Balasubas kausap itong si Cayetano. Ayon na din kay Sentry. Lahat sisisihin mga kaibigan, tapos siya tong malasanto kung tawagin, 'di ba? Ipapahid sa lahat. Yung kabulastugan. Tapos siya lang yung biktima. Siya yung malinis, ang kapal ng muka. Tulad ngayon, siya pa din daw ang lehitimong Senate President.
siya daw ang itinalaga ng Diyos na mamuno sa Senado. Sinong Diyos? Baka Diyos ng impyerno, no? Pwede pa. Oo, no? Nakasulat daw sa batas, mga kaibigan, na dapat 13 ang dapat bumoto para sa Senate President. Totoo naman. Pero mga kaibigan, malinaw yung ginawa nila Soto. Wala pong nangyaring botohan sa pagka-Senate President. Binakante lang po talaga. Ibig sabihin, wala na po tayong Senate President, kundi acting Senate President. Okay, sabihin natin, halimbawa lang ha, ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw ha, ang dalawang senador. So, lalo-lalo na yon, hindi na marireach yon, di ba? Kasi Yes. wala na. Mm-mm. So, anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avellino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Correct. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, ang sabi sa Avellino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador beyond Senate's coercive reach, ibig sabihin hindi mo agad-agad matatawag. Correct. So, ang bibilangin ay yung available lang ng mga senador. Paano ba yung beyond Senate's coercive reach? Kapag sinabi na hindi mo agad mapapatawag, halimbawa, nasa abroad, on that day, di mo yan pwede mapatawag on that day. Bakit na? Wala sa bansa. Pangalawa, yung detenado, yung detained, Jinggoy. madali mo ba mapatawag yan anytime? Hindi. Bakit? Sila ay hawak ng korte. Dapat ka pang mag-file ng motion para ialaw ang isang tao na makalabas. Yung nagtatago, hindi makita, kahit puntahan mo sa bahay, kahit tanungin mo lahat ng kaibigan at kamag-anak, hindi makita. Kaya mo bang tawagin yun anytime? Hindi. So, saan tayo bibilang? So, pag dalawang ito, si Senator Jinggoy at si Senator Bato, ay hindi talaga makakapunta kahit anong gawing patawag mo. Ilan ang bibilangin mo? 24? Nope. So, lahat na lang ng transaksyon sa Senado ay hindi makakakilos dahil kailangan 24 ang base. Ang recognized base number ay dapat 24. Hindi iyon ang nais ng konstitusyon at hindi rin yun ang sinasaad ng kaso ng na sinagawa na desisyon dito sa Avellino versus Cuenco. So, dapat maging practical. Paano kung talagang umalis sila intentional lumabas ng bansa? Hindi na makakakilos ng Senado dahil lumabas sila ng bansa. Yes. Dapat doon. Saka, tandaan natin, 2015, panahon ni Senator Franklin Drilon, ginamit na to. Nandoon yung dalawa, si Senator Cayetano, Alan, and Peter. Pia. Tumutol ba sila? Hindi naman sila tumutol. Sa aking pagkakaalam, nandoon si Senator Ligarda. Solar mom. So, tumutol ba sila? Meron ba naging question? Itinakbo ba nila to sa Supreme Court? Hindi. Tinanggap nila to. Sabi ni Senator Franklin Drilon at ni Senator Gordon, ito yung ginagawa, ito yung practice. Ito yung normal na transaksyon ginagawa nila. The Senate shall elect its president by a majority vote of all members. Okay? To elect, hindi naman to remove. Di ba? So in other words, yung quorum na yon pwede magsagawa ng transaksyon. Okay. Pero sinusunod pa rin nila sa pag-elect ng Senate President ay dapat 13 base Tama. sa 24. Yep. So sabi nga natin, hindi to first time nangyari kay Senator Alan Cayetano. Lumalabas na may pattern sa kanya. So yun na lang siguro yung kasagutan, maliwanag naman kung ano yung mga Yes. nagawa niya na at maaari niya pang gawin. Malinaw naman po, 'di ba mga kaibigan, yung paliwanag dito ni Attorney Castro. Sana lang naliwanagan itong si Cayetano dito. Kasi nga naman mga kaibigan, 24 senators. Kahit anong gawin na pagtatawag ng sesyon mga kaibigan, hindi makokompleto yan eh. Yung 24 sa ngayon, bakit? Pugante si Bato. Hindi nga natin makita kung nasaan, di ba? Tapos balik kulungan si Jinggoy. Hindi yan agad makakadalo sa anumang sesyon. Kaya yung 22 na lang ang active members sa Senado. Kaya ang quorum 12 instead of 13. Yun lang po yun. Kaya nung pumasok si Chis Escuderos, selyado na yung quorum mga kaibigan sa bilang na 12. Pero wala pong nangyaring botohan nung June 3.
para sa isang Senate President. Alam nila Soto yan 12 lang sila. Kasi nga, ayon sa batas, kailangan ng majority votes of 13 to elect ng isang Senate President. Kasi nga naman mga kaibigan, kung ipipilit ng kampo ni Cayetano na laging 13 ang quorum, edi paralyze mga kaibigan, paralisado ang buong Senado at hindi uusad ang mga mahalagang batas na ginagawa nila o ang mismong impeachment trial. Mantakin nyo ang kapal ng muka, di ba? Nag-boycott ng 3 araw, edi walang nagawang trabaho sa Senado, pero tuloy-tuloy yung sahod. At feeling ni Cayetano mga kaibigan, siya pa din ang Senate President. Buti na lang may president talaga. Yung Abilino versus Cuenco. Kaya kahit anong gawin ni Cayetano, isa lang po ang malinaw. Wala na siya sa liderato sa Senado. At sana lang wag na siyang magpakapastor-pastor, nakakakilabot, nakakasuka, nakakahiya. Tigil niya na ang pagiging impostor. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.